Ano ba yan, Shane? Nakagraduate ka na nga ng kolehiyo. Wala ka pa ring trabaho. Ano bang balak mo sa buhay mo, Aber? Tanong ng ina ni Shane sa kanya. Ma, relax nga lang ho kayo. Magtatrabaho din naman ako eh. Kailangan nyo lang kumalma, okay? Paano kakalma ko dito? Alam mo naman ang hirap-hirap natin. Halos ubos na lahat ng mga naipon na pera dahil sa pagpapaaral namin sa'yo. Tapos ngayon, kahit pagtulong sa amin, hindi mo magawa. Kasi nga wala kang trabaho. Mama naman, sawa na ako sa palaging sinasabi nyo. Ang mabuti pa, tumahimik na lang kayo dahil sa interview ko na bukas sa papasukan kong trabaho. Ipanalangin nyo lang na sana matanggap naman ako. Interview, anak? Totoo ba yan? Oo naman, Mama. Kilala mo ba yung kaibigan kong si Syra? Siya yung kasama ko bukas sa interview. Hiring sa isang sikat na kumpanya bukas, Ma. Wala nang art ito, Ma. Kahit anong trabaho, papasukin ko. Para naman po makatulong sa inyo. Hay, salamat naman anak at naisip mo rin yan. Kung hindi ka tatalakan araw-araw, baka hindi mo pa yun maisipan eh. Mama, kahit hindi niyo po ako talakan, alam niyo naman po na ayaw kong tumatambay. Dahil may kailangan din po akong gustong bilhin at hindi niyo naman din po yung maibibigay sa akin. Isa pa, gusto ko rin po makaahon tayo sa kahirapan. Naku, mabuti naman anak. Napasayo mo ako sa iyong binalita. Kamag-alala, ipapagdasal kong sana'y matanggap ka na dyan. Huwag kang mag-alala anak. Alam ko namang the best ka, anak kaya kita. Sana nga po mama, pero kinakabahan po kasi ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Hindi naman sa ganyan ma, believe naman ako sa sarili ko. Kaya lang kasi may usap-usapan eh. Ano naman yung usap-usapan niyan? Tukol ba yun sa may-ari ng kumpanya? Masama daw bang ugali? Hindi ko alam mama, pero sabi kasi nila, napaka-stricto daw. Tapos masungit at mayabang. Yun yung sabi-sabi. Pero baka naman po hindi. Pero kasi kung makikita niyo po siya, parang kikilabutan ka talaga sa lamig ng mga tingin niya. Tapos hindi nga ngumingiti eh. Sus! Anak, alam kong kaya mo yan, okay? Basta, ano man yung tanong, kailangan mong sagutin ng may confidence anak. At isa lang maipapayo ko sa iyo. Maniwala ka sa sarili mo. At maniwala ka na matatanggap ka. Dahil walang imposible anak. Lalong-lalo na kung ikaw ay nananalangin sa puong may kapal. Payo sa kanya ng kanyang ina. Salamat po mama. O sige na, kumain ka na dyan. At maganda ka na para sa interview mo bukas. Ayaw nga pala ma. Buti pinaalala niyo po. Pupunta po dito si Syra mamaya kasi po dalawa kaming magpa-practice. Ganun ba? O sige na. Bilisan mo ng pagkain mo dyan at para makapaglinis din tayo dito sa bahay. Nakakahiya naman kay Syra kung madatnan niyang marumi ang bahay natin. Nakakahiya sa kaibigan mo na laki sa mayamang pamilya pa naman yan. Sus! Ano ka ba mama? Huwag ka nang mag-alala, ako ng bahala. Sagot na lamang ni Shane at agad namang kumain upang makapaglinis na rin at hintayin ang kanyang kaibigang si Syra. Hindi nga nagtagal, ay agad din naman itong nakarating na. Magandang hapon po. Bati ni Syra sa ina ni Shane. Magandang hapon din. O siya iha, iiwan ko muna kayo ha. May gagawin pa kasi ako sa bukid. Ayusin niyo yung pagpapractice niyo ni Shane ha. Kung sa ganon, matanggap din kayo kaagad. Paalala ng ina ni Shane. Mama naman eh, alam na namin yan. Huwag po kayo mag-alala tita. Gagalingan po namin ni Shane. Di ba Shane? Hay, kung alam niyo lang anak, pinapaalala ko lang para naman mas bigyan niyo ng pansin. O sige na kuya, alis na. Sige po tita, ingat po kayo. Sige na ma, mag-ingat ka at huwag kang mag-alala sa amin. Gagawin namin lahat ni Syra. Pagkaalis ng kanyang ina, ay nag-practice na naman kaagad si Syra at Shane na mapaghandaan ang kanilang interview. Naku, talagang matatanggap na tayo dito Shane. Sabi ko naman sa iyo eh, ang galing-galing na natin. Natutuwang bati ni Syra nang matapos na sila. Sana nga eh, kasi alam mo ba Sai, natatakot ako't kinakabahan. Baka kasi hindi tayo matanggap eh. Malungkot nitong sagot. Shh!
Huwag kang mag-alala. Talagang matatanggap tayo. Think positive. Kaya natin to, Shane. Ano ka ba? Kahit anong gawin kong think positive Hindi ko maiwasang isipin yung mga babala ng mga kaibigan at kaklase natin sa kolehiyo Sus! Alam mo namang mga inggitera lang yung mga yan. Dahil sa isang pinakasikat na kumpanya tayo nag-apply ng trabaho. At aba, interview na agad, di ba? Pero sa hindi ka pa kinakabahan. Tingnan mo nga yung mukha ng CEO nilang si Claude, di ba? Masungit yung dating. Tapos, nakita mo ba yung latest interview sa kanya sa isang TV show? Grabe, ang dami kong magsalita, Sai. Wika ni Shane. At agad na ipinakita sa kaibigan ang video ni Claude. Ang OA mo talaga, be. Alam nga namang ngingiti-ngiti yan, hindi magmumukhang tanga yan. Ang mabuti pa, chill ka lang. Bukas na interview natin, no? Ang isipin mo, kapag natanggap tayo sa kumpanya, aba, makakaahon tayo sa hirap. Di ka ba magiging masaya doon? Sai, ako lang yung makakaahon sa hirap. Hindi, ikaw kasi mayaman ka kaya. Ako lang yung mahirap. Basta Shane, tayong dalawa yung aahon sa hirap. Ang mga magulang ko lang yung mayaman, hindi ako. Kaya nga kailangan ko ng trabaho. Para ipakita sa kanila na kaya kong maging independent at hindi ko kailangan yung pera nila. Oo na, oo na. Natatawang sagot na lamang ni Shane. O paano ba yan? Tapos na tayo mag-practice. May dinner pa kasi kami nila daddy Alis na ako, Shane, ha? Okay lang ba na mauna na ako? Total, tapos na naman tayo mag-practice Sure, Sai. Walang problema sa akin. Enjoy lang, okay? Maraming salamat talaga, Sai, ha? Always welcome, Shane. Good luck sa interview nating dalawa bukas. Maaga akong pupunta dito, ha? Mag-commute na lang tayo. Hindi kasi ako pinahiram nila mami ng kotse Alam mo naman, grounded pa ako. Sige, Shane. Ingat ka, ha? Kumusta mo na lang ako kila mami at daddy mo? Paalam ni Shane kay Syra. Okay, sige, bye-bye. Shane, think positive, okay? Kinabukasan, ay nagising na lamang si Shane sa sigaw ng kanyang ina. Shane Mendres, gumising ka na, anong oras na? Kanina pa naghihintay si Syra. Sigaw ng kanyang ina sa labas ng kanyang silid. Ma, 5 minutes pa nga, inaantok pa ako. Reklamo ni Shane. Anak, may interview ka pa. Ano bang nangyari sa'yo? Ha? Anong oras na ba? Tanong ni Shane. Mag-aalas 7 na ng umaga. Ano? Sigaw na lamang ni Shane. Kung kaya't kaagad siyang napatayo at agad na ring naligo. Madaling-madali siya sa pagbibihis at halos parang kidlat ng kanyang kilos para hindi malate sa kanyang interview. Grabe ang bilis mo, Peha. Natatawang saad ni Syra na ang dali-dali lamang natapos sa kanyang paghahanda si Shane. Aba, kailangan nating bilisan. Alam mo naman, malaking kumpanya yun. At naku, kapag nalate tayo, baka madamay pa yung school natin. Ganun ba yun? Naku, Sai, di ka ba nakinig nung sinabi sa atin niya ni Mrs. Montenegro? Hala, hindi ko na maalala, be. Wali ka na, umalis na tayo, baka malate pa tayo Suwestyon ni Syra kung kaya't agad na rin silang lumakad na. Dahil maaga pa, kailangan nating maglakad-lakad muna. Wala pa kasing masyadong jeep dito sa lugar nyo. Aba, ngayon ka pa ba nagrereklamo, Sai? Natatawang tanong ni Shane. Hindi naman ako nagrereklamo, Shane. Sinabi ko lang, para hindi boring maglakad dito. Ani Syra, sabay turo sa mataas na pasilyo ng kalsada. Subalit sa gitna ng kanilang paglalakad, ay may narinig silang humihingi ng tulong. Tulong! Sad ng isang nanghihinang boses. Ay, may narinig akong humihingi ng tulong dyan sa kalyo. Ha? Meron ba? Parang wala naman. Ay naku, wag kang pumasok dyan, Shane. Baka may mga tambay dyan, madamay pa tayo sa gulo. Ano ka ba, Sai? Ang OA mo talaga. Tara, tingnan lang natin. Umaga naman ngayon, kaya for sure, wala pang mga tambay dyan. Saad ni Shane, kung kaya't walang nagawa si Syra, kundi ang sumunod na lamang kay Shane. Gulat na gulat sila sa kanilang nakita na may isang binata na puno ng sugat ang buo ng katawan. Tulong! Nanghihina at nauutal na saad ng binata.
Oh my gosh, Sai, kailangan niya ng tulong. Parang mamamatay na siya, oh. Be, malilate na tayo sa interview. Uunahin mo pa ba yan kaysa interview mo? Baka madamay tayo dyan sa gulo. Mapag-initan pa tayo ng mga tambay dito. Kita mo naman siguro na bubog sarado yan, no? Natatakot na sagot ni Syra. Ano ka ba? Bahala nang malita ko sa interview. Kisa naman pabayaan tong lalaki dito, nakakaawa naman. At isa pa, kailangan na natin siyang mailis dito. Bago pa, mabalikan siya ng mga tambay. Ha? Paano na yun, Shane, yung interview? Mapapatay talaga tayo ng mama mo dito. Bahala na, Sai. Ang mahalaga, matulungan muna natin siya. Basta. Ikaw ang bahala dito, ha? So, paano natin siya tutulungan? Nag-aalang tanong ni Syra. Tanungin na lang natin. Suwestyo naman ni Shane. Excuse me. Anong pangalan mo? May number ka ba ng guardian mo para matawagan namin? Zach. Sagot nito at dahan-dahang inangat ang cellphone nito. Sai, hindi ba may load ka? Tawagan mo naman tong number na to. Oh. Baka papa niya to. O sige, wait lang. Kinakabahang saad ni Syra. Agad naman nilang natawagan ang pinapatawagan ng lalaki at sinabi kung nasaan silang lugar. Inilalayan nila ang lalaki na makalabas sa madilim na pasilyo ng kalye upang agad ito ang makuha ng kanyang guardian. Hindi nagtagal, ay agad namang dumating ang sinasabing Zach ng lalaki at agad na kinuha ito upang maipagamot na. So paano ba yan, Shane? Mag-aalas 9 na. Late na talaga tayo sa interview natin. Pupunta pa ba tayo? Tanong ng kanyang kaibigan na si Syra. Natatakot ako pero try na lang natin, Sai. Baka naman swertihin tayo, di ba? Naku, sana nga, Shane, kumapit sa atin ng swerte. Parang minamalas nga tayo eh. Ano ka ba, Sai? Hindi yun malas. At isa pa, hindi ka ba masaya may natulungan tayong tao? Masaya ako pero sadyang sa ibang pagkakataon sana, Shane. Pero sige, pupunta pa rin tayo eh. Try natin kung pwede pa. Magdahilan na lang tayo kung bakit tayo na-late. Suhestyon ni Syra. Tama, magrarason tayo. Tara na. Saad ni Shane, kung kaya't agad silang sumakay ng jeep patungo sa kumpanya. At mag-aalas 10 na ng umaga nang makarating sila doon. Good morning po, ma'am. Kami po ay nakaschedule na interviewin ngayong araw. Nakangiting bati ni Shane sa sekretarya ng kumpanya. Ay, kayo ho ba si Miss Shane at Syra? Opo, sabay na sagot nilang dalawa. Naku ma'am, late na po talaga kayo eh. Di na po talaga pwede, pasensya na po. Ha? Miss, pwede bang humingi ng isa pang pagkakataon? May emergency po kasing nangyari eh. Pakiusap ni Shane. Sabi ko naman sa'yo, Shane eh. Umuwi na lang tayo. Bulong ni Syra. Ma'am, baka pwede pong humingi ng last chance po. Ma'am, di na po talaga pwede. Pero kung gusto niyo po talaga na ma-interview, ay ngayon lang din naman po nakarating yung CEO namin. Baka pwede pa po kayong humingi ng pagkakataon. Try niyo na lang po. Suwestyon ng sekretarya at agad din naman silang sinabihan kung saan. Good morning po, sir. Ako po ay si Shane Mendrez. Naka-schedule po akong ma-interview sa ngayong araw. Humihingi po ako ng pasensya kung bakit na-late po ako sa interview. Sadyang may emergency po kasi eh. Wika ni Shane nang makarating na sila sa loob ng office ng CEO at nakatalikod pa ito sa kanila. Kung kaya't parang hihiwalay na ang kanyang puso sa kanyang katawan. Alam ko, at huwag kang mag-alala. You are hired. Saad ng lalaki at agad itong humarap sa kanila. Gulat na gulat si Shane sa kanyang nakita kung kaya't hindi siya makapagsalita, pati na rin si Syra. Maraming salamat sa iyo, Shane. Dahil sa mas inuna mo ang pagtulong kaysa sa interview mo. Maging ako ay nagulat dahil sa di ko inaasahan na sa kumpanya ko pala kayo mag-a-apply. Ganon din sa iyo, Syra. Maraming salamat. Kaya taos-puso ako nagpapasalamat sa inyo. Dahil kung wala kayo, siguro patay na ako.
Ang tanging magaganti ko lang sa inyo ay ang tanggapin ko kayo sa kumpanya. Congratulations on your new job. You are both hired. Bukas na bukas din, makakapagsimula na kayo sa trabaho niyo. Oh my! Totoo po ba to, sir? Hindi makapaniwala ang tanong ni Shane. Kaya tumango lamang si Claude. We are hired, friend! Natutuwang saad ni Syra kay Shane. Kaya't dahil doon, imbis na i-interviewin lamang sila, ay agad silang tinanggap dahil sa kabutihang loob nila. Imbis na uunahin ang kanilang lakad, ay mas inuna nila ang pagtulong sa kanilang kapwa-tao. Ang akala nila ay nasa interview ang kanilang swerte. Iba pala ang kanilang swerte, kundi ang pagtulong sa kanilang kapwa-tao.